Glory to God. Isang pinagpalang umaga po sa atin, higit sa ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos na makapangyarihan, na patuloy na nagbibigay ng biyaya sa atin, Sabi nga po, bawat gising natin sa umaga, ito ay pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kaya ang Diyos natin ay karapat-dapat nating pasalamatan, At sa umagang ito, ang devotion pong ito ay nagmula sa Distrito 6 sa pangunguna po ng aming pastora, Ma'am Cheryl Manansala, at ako po ay under ni Pastor Jeffrey Manaig, ang Doropate Masaya. Salamat sa Panginoon, at sa umagang ito ay mag-aaral po tayo ng kanyang mga salita. At bago po iyon, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Karapat-dapat po kayo purihin, Panginoon. Karapat-dapat po kayo sambahin, O Diyos. Hallelujah. Ang papuri po'y sa inyo, Panginoon. Karapat-dapat kayong pasalamatan sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa inyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng inyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan,
at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga na dakila po ang inyong pangalan, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, na kailangan masamba namin sa umagang ito. Ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy niyo nga pong bigyan ng patuloy na matalas sa pandinig, Panginoon, na marinig nila ang inyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Handaan niyo po yung aming mga puso. Ano man, Panginoon, na aming pag-usapan, maunawaan po namin ito sa inyong pangalan po, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa aking tagapagsalita na inyong gagamitin. Patuloy niyo nga po akong bigyan ng katalinuhan, karunungan na nagmumula lamang po sa inyo, Panginoon. Patuloy po kayong manguna sa devotion na ito, Panginoon, ang inyong pagsama ng inyong kapangyarihan ay patuloy pong namaranasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon. At sa oras na ito, minsan pa tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Ano po na matatagpuan natin sa aklat ng unang Korinto, chapter 10, verse 6 hanggang 13. Huwag din tayong magrereklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. 11. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw pahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. Salamat sa salita ng Panginoon. At ang pamagat ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay warnings from Israel's history. Ano po, babala na ginawa sa mga Israelita na kailangan na hindi na natin tularan. Ano po, ito po yung salita ng Panginoon na sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto. Ano po, sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang babala o warning na matututunan natin sa ating mga ninuno. Ano po, hallelujah. Salamat sa Panginoon yung pag-uusapan natin yung warning sa mga ninuno natin na ginawa nila na masama, ano po, magiging babala naman sa atin para hindi natin gayahin. Ano po, sa ating buhay na ito, ano po, nung hindi pa uso ang TV, ang cellphone, ano po, ay meron lamang tayong pinapakinggan na ating mga ninuno, ano po, na pag sinasabi nila, pag marami daw ibon sa himpapawid, ano po, at nagkakagulo sila, ay merong bagyong parating. Ano po, yung mga babalalang mga ninuno ang ating sinusunod sapagkat wala pa tayong nakukuhang balita. Ano po, wala pa tayong nakukuhang info sa pamamagitan ng panonood natin ng balita at mga news na nakikita natin sa Facebook. Ano po, yung mga ninuno natin na nagbababala sa atin ay sinusunod natin sa mga panahong iyon. Ano po, at salamat sa Panginoon. Bago iyon, sabi dito sa verse 5, hallelujah, sabi po dito, gayunman, hindi kinalulugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Amen. Doon sa verse 1, mapapansin natin dito ay yung kwento ni Pablo tungkol dun sa mga ninuno natin, gaya ni Moises. Ano po, na sila ay nililiman o yung mga Israelita ay nililiman ng ulap, ano po, upang sa kanilang paglalakbay sila ay hindi mainitan sa ilang. Ano po, ito yung himala ng Panginoon na patuloy na nangyayari. Ano po, pero dito sa verse 5, ano po, maraming hindi kinalugdan ng Diyos. Ano po, sa mga panahong ito ay hindi sila kinalugdan ng Diyos. Bakit nga ba? Ano po, sa kanilang paglalakbay ay mapapansin natin na 11 days lang po sana yung kanilang paglalakbay, pero bakit ito nauwi sa 40 years? Ano po, dahil hindi sila kinalugdan ng Panginoon. Amen. Nandun kasi yung pagpapakita ng maraming bagay na ginagawa ng Panginoon, himala ng Diyos, ano po, kung paano sila makakatawid sa himala ng Diyos, binibigyan ng himala ng Diyos, pinapakita yung himala ng Diyos, pero sa kabila nito ay patuloy naman silang gumagawa ng masama. O nagkakameron pa rin sila ng pag-iisip, ano po, na makagawa ng hindi mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Sabi dito sa verse 6, ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay
gaya ng ginawa nila. Ano po? Yung verse 6, sabi doon, ito'y babala sa atin upang wag na tayong manghangad ng ginawa nila. Amen? Ito'y babala sa atin. Yung mga nangyari o yung mga alam nating kwento na ginawa na nga nila na masama, ano po, nung unang panahon sa Old Testament, ano po, ay wag na nating gayahin. Bagkus ito'y maging katuruan pa sa atin. Ano po? Yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, yung mga nangalunya, ano po, ay wag na nating gayahin. Ano po, wag na nating ilagay sa ating isip, bakit nga si David? Bakit nga si ganyan? Bakit nga si ganto? Ginawa yung kasalanan, ako pa. Ano po? Hallelujah. Pero kung isa-separate natin yung ating buhay sa mundong ito at talagang ipapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, ano po yung mga na ating gustong gawin ng ating mga laman, ano po, na nag-uudyok sa atin na para gumawa ng kasalanan, ano po yung mapapahiwalay na tayo sapagkat yung pagmamahal natin sa Panginoon ay gayon na lamang. Amen po ba? Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ay meron lamang po tayong dalawang bagay na pag-uusapan na babala sa atin o babala na rin sa mga Israelita at ngayon naman ay meron tayong matututunan sa panahong ito. Ano po? At salamat sa Panginoon sa oras na ito. Ang unang bagay po natin na pag-uusapan ay do not worship idols. Ano po? Sa verse 7, ganito po ang pagkakasabi. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginagawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumatayo upang magsaya. Ano po? Upang magsayaw. Ano po? May ginawa dito ang Diyos na himala para pero pagkatapos ay pagsamba naman sa Diyos-Diyosan ang kanilang ginawa. Ano po? Makikita natin mga kapatid, mapapansin natin sa Biblia, ano po? Yung himala ng Panginoon ay patuloy niyang ginagawa. Ano po? At pero pagkatapos nun ay gumagawa naman ng kalaswaan o kahalayan ng mga Israelita. Ano po? Mapapansin natin yung himala ay patuloy na nangyayari. Ano po? Hindi napapagod ang Panginoon na gumawa ng himala sa mga panahong ito. Ano po? Hallelujah. Kasi patuloy siyang gumagawa kahit nakikita niya yung mga tao na gumagawa ng kasalanan. Pero yung pagmamahal niya talaga sa tao ay gayon na lamang. Ano po? Salamat sa Panginoon. Basahin natin dito sa Deuteronomy chapter 12 verse 31. Sabi dito, huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos ang gaya ng pagsunog ng kanilang anak bilang handog. Sa 32, sundin ninyong mabuti ang lahat ang itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan. Dito sa chapter 12, ano po, ay merong sinasamba ang mga Israelita na Diyos-Diyosan. Ano po, at ang pangalan po nito ay ang Diyos-Diyosang si Asherah. Ano po, ang Diyos na ito, Asherah o ang Diyos-Diyosang si Asherah, kung saan lamang nila gusto, ano po, doon lamang nila sasambahin. Ano po, dalhin nila sa burol, doon sila sasamba. Ano po, pero sa panahon ng mga Israelita, kung saan nandun ang toldang tipanan, ay nandun ang presensya ng Panginoon. At doon lamang naroon ang ating pagsamba sa ating mga nasasambang Diyos. Ano po, hindi lang naman ito, tayo ay karamihan sa atin dito, ay matatagal lang mga Kristiyano, ano po, at matagal lang mananampalataya sa Panginoon. Ano po, ano ba yung Diyos-Diyosan ng buhay natin? Hindi lang naman ito nakabase sa mga ribulto na nakikita natin. Ano po, hindi lang naman ito nakabase sa mga imahe na ating nakikita at sinasamba ng ilan. Pero meron tayong mga Diyos-Diyosan na nasasamba pa. Ano po, sa ating mga buhay, ano, gaya ng pera. Ano po, maaring sabi nga, pag meron kang pera, pwede kang bumili. Ano po, o pwede kang mapasaya ng pera. Amen po ba? Hallelujah. Pag madami kang pera, pag gusto mong bumili ng magandang higaan, ano po, pasensya na po at medyo mahina po ang ating signal. Ano po, at sa biyaya ng Panginoon, tulungan tayo upang lumakas ito. Ano po, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. At kung meron tayong pera, ay mapapasaya tayo. Mapapaligaya tayo. At pag meron kang pera, sabi nga ng ilang mga nagsasalita o mga nagpipreach, pag meron kang pera, ano po, makakabili ka ng isang magandang kutsyon, isang magandang higaan. Ano po. Pero mga kapatid,
yung pera mo ay hindi naman kayang bumili ng pahinga. Ay teka, bibili ako ng pahinga, mga 100, mga 1 taon na akong matutulog para ako ay makapahinga. Ito yung ibabayad ko. Ano po, hindi po ito mangyayari. Ano po, salamat sa Panginoon at pero pag meron kang pera, makakabili ka ng orasan. Ano po, pero yung hindi mo mabibili na maibalik yung oras. Ano po, salamat sa Panginoon, sa pamamagitan ng pera ay medyo parang nawawala yung ating pananampalataya sa Panginoon. Minsan, pag tayo ay merong kakulangan sa pera, ano po, mas nauuna natin na sambahin ng pera kaysa sa Panginoon. Ano po, sabi nga po, ang lahat ng ugat ng kasamaan ay mula sa ating pera. Ano po, ayan, excuse me po, ano po, salamat sa Panginoon. Ano ba yung Diyos-Diyosan na pumipigil sa iyo upang makalapit ka sa Panginoon? Ito yung matatawag natin na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po, yung paglapit natin sa Panginoon, ano ba yung pumipigil sa atin sa tuwing may Sunday service? Ano po, ikaw ba ay napipigilan ng iyong mga labahin? Ano po, ikaw ba ay napipigilan ng iyong trabaho? Ano po, ikaw ba ay napipigilan ng kung ano pa mang bagay para makalapit ka sa Panginoon? Kung may mga bagay na tayo na inuuna, ano po, kaysa sa Panginoon, ito yung nagiging Diyos-Diyosa naman para sa atin. Amen? Salamat sa Panginoon. Sabi dito sa Deuteronomy 13, verse 1 hanggang 3, kung sa inyo may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpapakita siya ng kababalaghan o kay nagkakatotoo ang kanyang pahayag, subalit inihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi naman ninyo kilala. Sabi doon, huwag kayong makikinig sa Kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Salamat sa Panginoon. Ito ay, mapapansin natin dito, yung paniniwala naman sa mga bulaang propeta. Ano po, yung naghahanap kasi tayo minsan ng iba nating malalapitan ay meron akong sakit. Hindi naman ako kayang pagalingin ng Panginoon. Lalapit ako sa mga ibang manggagamot, ano po, sa mga albularyo para ako'y kanyang mapagaling, ano po. Alam niyo po, sa amin dito, sa lugar po ng Laguna, sa Kabinti, ay meron pong isang bata na nagkakameron ng sakit, ano po. Alam niyo po, siya ay nagpagamot sa isang albularyo. Ano po, at nung siya ay nagpagamot, ang sabi ng albularyo, para siya ay gumaling sa sakit, wag na siyang attend ng Bible study. Ano po, ito yung sinasabi ng isang manggagamot. Ano po, wag na daw attend ng isang Bible study para gumaling sa kanyang karamdaman. Amen. Maraming tayong nilalapitan, mga kapatid, upang gumaling tayo sa ating karamdaman. Pero ang kailangan nating lapitan, ano po, yung ating Panginoon. Ano po, amen po ba? Salamat sa Panginoon. Ano po, wag na tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. O dapat wala na tayong ibang sinasamba, kundi ang ating Panginoon, sapagkat ang ating Diyos ay mapanibughuin. Gusto lamang po ng Diyos ay siya lamang yung ating sinasamba. Siya lang yung ating pinaninindigan. Ano po, nasambahin. Ano po, at wala na tayong ibang dapat sambahin kundi ang ating Panginoon. Amen. Wala tayong dapat ipagpalit para sa gawain ng Panginoon. Bagkus, siya lamang dapat yung ating unahin. Ano po, sapagkat sa Kanya lamang tayo sumasamba at wala na tayong iba pang sinasambang Panginoon. Pangalawang bagay po, sabi dito, sa pangalawang bagay, do not complain against God. Ano po, sa verse 13, sa verse 13 ng chapter 10, verse 10, ano po, ng unang Korinto, 10:10, ano po, sabi dito, huwag din tayong magrereklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Ano po, huwag din naman tayong magrereklamo. Ito po yung pangalawa nating puntos. Ano po, huwag tayong magreklamo laban sa ating Panginoon. Ano po, kung mapapansin natin, mga kapatid, dito sa Exodus chapter 14, ay merong pagrereklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano po, nung sila ay dinala na ni Moises sa ilang at sa pagitan ng Red Sea. Ano po, sabi ng mga Israelita, Moises, wala na ba libingan sa Ehipto? Kaya dito mo kami dinala? Ano po, wala na ba dito na ba kami mamamatay, Moises? Kulang na ba ang libingan doon? Kaya dito mo kami dinala? Ano po, pinangungunahan nila yung plano ng Panginoon. Ano po, pero mapapansin natin dito, mga kapatid, yung sinabi ni Moises. Ano po, sabi ni Moises, laksan ninyo ang inyong loob. Tingnan na lamang ninyo ang kayang gawin ng Panginoon. Amen? Hallelujah.
sa panahon natin ay marami tayong pagrereklamo sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Bago po yun ay ako po ay isang estudyante ng Bible School nga, nakagagraduate lamang po nung linggo. Ano po at salamat sa Panginoon at kami nakatapos na sa biyaya ng Panginoon. At sa Bible School, ano po, napag-usapan na din lang ang Bible School ay madami din pong nagrereklamo. Ano po ang ulam, pag ito ay sunod-sunod na gulay, ano po ay mayroong mga nagrereklamo. Ano po, hallelujah. Pero yung pagrereklamo nila ay patuloy din naman ang kain. Ano po, kain din naman ang kain kasi mawawalan sila ng laman sa kanilang tiyan. Ano po, hallelujah. Kung ihahambing natin sa mga Israelita, ano po, nagrereklamo sila kay Moises pero wala din naman sila magawa kundi sumunod sa Panginoon. Wala din naman sila magawa kundi sumunod kay Moises. Para tayo po, ano po, minsan ay nakakapagreklamo tayo sa Panginoon pero wala din naman tayong magawa. Sunod din naman tayo ng sunod sa Panginoon. Wala din naman tayong magawa, ano po, kundi sumunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat iyon yung nilanasa ng ating puso. Maaring merong pag-iisip na magreklamo, ano po, pero yung pagpapala naman ng Panginoon at sa pagsunod natin sa Diyos ay ating mararanasan. Ano po mga kapatid, sa pagsunod natin sa Diyos ay iwasan na nating magreklamo. Ano po sa mga panahong ito ay babala. Ano po yung sinulat ni Pablo, ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na huwag na kayong maging mareklamo. Huwag nyo nang gayahin yung mga Israelitang nauna sa inyo. Bagkus sumunod kayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon na nagtuturo sa atin. Mga kapatid, itong salita ng Panginoon sa umagang ito, ano po, ay pagtuturo na rin sa atin. Yung babala sa mga Israelita, ano po, yung mga ginawa nilang karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ano po, ay huwag nating gawing dahilan. Ano po, para gumawa tayo ng masama. Bakit nga yung mga unang Kristiyano? Bakit nga yung mga unang ganito gumagawa ng kasalanan? Huwag nating ihambing yung ating sarili sa pananampalataya ng iba. Kung sila man ay nakagawa ng hindi ka nais-nais sa Panginoon, ay maging babala na ito sa atin at huwag na nating gayahin. Ano po? Huwag na nating tularan. Ano po? Sapagkat nakita naman natin yung ginawa ng Panginoon. Ano po? Nakita naman natin yung consequence na nangyari sa kanila. Alam naman natin yung trahedya na nangyari sa kanila. Amen? Nagiging babala na ito sa atin. Dapat huwag na tayo magkamera ng puso na handa pa silang tularan. Bagkus ay ang tularan natin ay ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 11 ng unang Korinto chapter 10, sabi dito, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Amen. Alam niyo po yung pag-i-encourage dito ni Pablo, yung pagbibigay niya ng encouragement, ay talagang yung pagmamahal niya sa mga kaluluwa ay naroon. Ano po? Yung mga ginagawa nila, ano po, nagsilbing katuruan naman sa atin sa panahong ito. Ano po? Yung mga himalang bagay na ginawa ng Diyos, nagkakamera tayo ng kagalakan sa puso sa tuwing mababasa natin at mapapakinggan ng salita ng Panginoon. Amen. Yung mga himalang ginawa nila, ano po, ay patuloy na nagbibigay ng kaluguran sa harapan ng Panginoon yung mga ginawa ng mga Israelita. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, huwag na nating tularan yung ginagawa ng mundong ito. Ano po yung pasama na ng pasama ng mundong ito ay huwag na nating tularan pa. Amen po ba? Hallelujah, huwag na nating gayahin pa. Ano po, gaya nga ng ating tema, ano po, hallelujah, ng Door of Faith Organization, tayo ay maging banal sa harapan ng Panginoon. Tayo ay magpakabanal sa harapan ng Diyos. Ano po? Hallelujah. Living sacrifice. Ano po? Holy, acceptable unto God. Ano po? Salamat sa Panginoon. Dito sa mga sumusunod na talata, mapapansin din natin dito, mga kapatid, yung pagkausap o yung pangungusap sa atin ni Pablo, kinakausap niya tayo dito bilang matalinong tao. Ano po? Sabi ni Pablo, kinakausap ko kayo o binibigyan ko kayo ng babala bilang isang matatalinong tao. Ano po yung pagturing sa atin ni Pablo ay isa tayong matalinong tao. Alam niyo po, sa Kawikaan ay mababasa natin, ano po, ang isang tunay na matalinong tao ay palaging tumatanggap ng payo. Ano po, laging tumatanggap ng pangangaral sa kanya at hindi nagrereklamo. Ano po, at ang mangmang naman ay wala nang gumawa kundi sumagot. Hindi, ito ang tama. Ito ang tama ang nasa akin. Ano po? Hallelujah. Pero kung ikaw ay matalinong tao at talagang yung puso mo ay handa sumunod sa Panginoon, hallelujah,
ay patuloy kang sumusunod at nakikinig lamang. Ano po? Alam naman natin kung ano yung papakinggan natin. Alam naman natin yung nasa tama. At alam naman natin yung nasa mali. Ano po? Pero kung ikaw ay hindi sasagot at handa ka lang makinig sa sinasabi sa iyo, sa ipinapayo sa iyo, ano po? Hallelujah. Ikaw ay isang matalinong tao, gaya ng sinasabi ni Pablo. Ano po? Salamat sa Panginoon. At sabi dito sa huling verse na ating pag-aaralan, sa verse 13 ng chapter 10 ng unang Korinto, sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ulitin ko po itong nasa huli. Ano po? Sabi doon, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. Ito po pala yung dahilan. Kaya lagi natin napapakinggan itong talatang ito. Ano po? Wala pang pagsubok. Lagi natin itong sineshare, ano po, sa ating mga kapatiran sa Panginoon. Wala pang pagsubok na ipinahintulot ang Panginoon na hindi nyo kaya. Ano po? Lahat yan ay inyong kaya. Ano po? Kaya pala ito na isulat ni Pablo, mga kapatid. Ano po? May mga bagay kasi tayo na hinihingi natin yung kung paano ba tayo marerelax. Ano po? Minsan hinahanap natin sa panonood ng Korean movie. Ano po? Diyan natin hinahanap yung kaligayahan. Ano po? Minsan naghahanap pag meron tayong karamdaman, hinahanap natin yung kagalingan sa ibang Diyos. Ano po? At meron tayong iniisip, meron tayong problema. Ano po? Meron tayong mga utang na hindi mabayaran. Hinahanap natin ito sa ibang bagay, ano po, na magpapaligaya sa atin. Mga kapatid, sabi ni Pablo, wala namang pagsubok, ano po, na pinahintulot ng Panginoon, ano po, na hindi nyo kakayanin. Amen po ba? Sabi doon, lahat naman ito ay kakayanin natin. Sabi nga, di ba sa huli, kaya bibigyan ko kayo ng lakas, ano po, na ito ay makakaya nyo. Pag nasa inyo na yung pagsubok na ito, ano po, pinahintulutan ko ito na dumating sa inyo sapagkat nakikita ko na kaya nyo tugunan o kaya nyo pagtagumpayan ang problemang ito. Ano po? Hallelujah. Kaya mga kapatid, wag na tayo mag-worship sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Wag nating hanapin yung kaligayahan sa ibang Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng humahad lang sa atin sa paglapit sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Huwag nating hayaang mapalitan yung pagsamba natin sa Panginoon na pagsamba natin sa ibang Diyos. Hallelujah. Sabi daw, wala pang pagsubok, ano po, na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Amen? Hallelujah. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa oras na ito. Ano po? Yan, excuse me po. Ano po, salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon o ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, ano po, ay patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Yung mga warning o yung mga babala, ano po, sa mga Israelita noon, hallelujah, magsilbing aral naman sa atin ngayon. At salamat sa salita ng Panginoon. Ano po, napatuloy natin na pag-aralan sa umagang ito. Nawa ay magkameron tayo ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Patuloy tayong sumamba sa dakila niyang pangalan. Ano po, at wag na tayo maghanap pa ng ibang ikaliligaya ng ating puso. Ano po, maaring mahanap natin ito sa pera. Maaring mahanap natin ito sa kaligayahan natin sa mundong ito. Pero yan ay mauubos at maglalaho. Pero yung gantimpala na nagmumula sa Panginoon, yung kagalakan na nagmumula sa Diyos ay hindi mawawala. Sapagkat sabi din ni Pablo, ito'y panghabang panahon. Ano po yung katagumpayan o yung medalya na matatanggap natin sa mundong ito? Ano po ay kukupas. Pero naman yung gantimpala na nagmumula sa Panginoon, ano po ay ito'y panghabang panahon at hindi matatapos. Amen? Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Minsan pa, sa napag-aralan namin na inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito na kayo lamang po ang aming masamba, Panginoon. Sa aming buhay na ito, Panginoon, maraming kaabalahan,
maraming mga ginagawa, Panginoon. Hallelujah, maraming ginagawa ang kaaway para kami ay mahikayat na hindi makasamba sa inyo, Panginoon. Marami siyang inaagaw na oras sa amin, Panginoon, upang mapaluguran namin kayo, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, ng bawat isa, O Diyos. Ay bigyan niyo ng katalinuhan, karunungan, kaunawaan, katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Turuan niyo po kami na kayo lamang ang aming masamba, Panginoon. Kayo lamang ang aming mapaluguran sa bawat ginagawa namin sa inyo, Panginoon, sa bawat paghayo, sa bawat paggawa para sa inyo, sa bawat pag-awit, pagsayaw, pagpalakpak para sa inyo, Panginoon. Hallelujah, sa mga hirap na dinaranas, sa mga pagsubok, problema, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami magreklamo, Panginoon, at patuloy na kaming sumamba sa pangalan niyo po, Panginoon. At ituring niyo nga po kami, Panginoon, na inyong mga anak at patuloy kaming sumasamba sa inyong pangalan, sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang patuloy magpala sa organisasyon na ito, Panginoon. Door of Faith Organization, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng pagpapala, Panginoon, sa mga pastor, Panginoon, mga manggagawa, Panginoon. Hallelujah, sa bawat miyembro, O Diyos, ng mga churches, Lord God. Kayo po ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa mga district supervisor, Lord God, sa mga direct church. Panginoon, kayo po ang magpala, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Hallelujah, patuloy niyong pagbibigay ng katalinuhan, karunungan sa bawat nangunguna, Panginoon. Nilay niyo kami sa anumang gawa ng masama, Panginoon. At kayo po ang mapaluguran namin lagi sa araw-araw na buhay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, ang aming Pastor Joseph Glenn Masaredo, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, ang Masaredo family, Panginoon, ang buong Bible School, Panginoon. Patuloy kayo maghubog, Panginoon, ng inyong kapangyarihan sa lugar na ito at maparangalan po ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang aming sinasamba, pinapapurihan, Panginoon, pinaluluguran, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. At isang pinagpalang umaga pong muli sa ating lahat at tapos na po ang ating gawain. Hallelujah.